Joining loved ones round the throne at last.
thrill we've ever known. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's. Last night I lay a-sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels in heaven in answer rang. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. And then I thought my dream was changed, the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. And once again the scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was
Pakabangalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Magandang gabi po sa atin lahat, mga giliw po naming mga taga-subaybay ng programang ito na mga aral ng katotohanan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon po ay Friday night, January 12. At ngayon po ay Sabat. Ako po'y bumabati sa inyo na isang maligayang Sabat sa inyo pong lahat. Ito po ay ang araw ng kapahingahan na itinatag ng ating Panginoon. Pero ako po'y patuloy na bumabati po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga kaibigan dyan, mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayong lahat? Naway na sa mabuting kalagayan po kayong lahat. At gayon din, siyempre, hindi natin alilimutan ng ating mga kaibigan mula po sa ibayong dagat. Mula sa Estados Unidos hanggang sa Europa, hanggang dito po sa Middle East, ang ating mga kababayan na mga OFW na sumusubaybay din po sa ating programa. Ngayon din po sa lugar ng Asia na inaabot po ng ating programa mula po sa Japan, sa Singapore, Malaysia, Thailand at sa iba pang mga bahagi. At ako po ay nagpapasalamat sapagkat nagkaroon na naman tayo ng isa pang pagkakataon na tayo ay magkasama-sama. Sa gabi pong ito, ang ating pong tatalakayin ay marahil nakikita niyo po sa screen, napakaganda po ng ating tatalakayin ngayon sapagkat itong ating paksa ay usap-usapan din. Talakayin din ito ng maraming mananampalataya na itinatanong din po sa atin. Hinggil po sa tinatawag na sa tinatawag nilang speaking of tongue o yung pagsasalita ng iba't ibang mga wika. Yung tinatawag din nilang yung slain by the Holy Spirit. Ano nga ba daw ang tinuturo ng Biblia? Ano nga ba ang nilalaman ng Biblia hinggil sa mga bagay na ito? Yung bang mga nakikita nating mga manifestation na nangyayari ngayon sa mga nakikita po natin na meron pong mga samahan, lalo na po sa mga Pentecostal, sa mga born again at sa iba pang mga denomination, ay hindi lingid sa inyong kaalaman na yung kanilang ritual na pagsamba, na sila'y nagsasalita ng mga wika na hindi natin maintindihan, at ikalawa ay yung mga tinatawag na mga sila daw ay tumatanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at nakikita natin sila'y nanginginig, bumubula ang bibig, at iba't ibang mga nakikita natin naglulupasay sa sahig. Mamaya po, meron tayo mga bidyong ipakikita po. At ito po'y bahagi sa ating pag-aaral. Mga kaibigan, samantalang tinatalakay po natin ang mga bagay na ito, ay hinihiling ko sa mga makapanunood at sumusubaybay sa programang ito. Lalo na sa mga kaibigan nating mga born again. Lalo na sa ilalim ng Pentecostal group, at sa mga charismatic movement, at sa iba pang mga denomination na gumagawa nito, ay inyo pong buksan ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga puso at damdamin na pag-aralan po natin ang mga bagay na ito. Sapagkat ito po'y maselang, at mamaya ay aalamin natin ang kapanahunan na ating kinabubuhayan ngayon na nasa panahon natin ngayon tayo nabubuhay sa tinatawag na mga kasinungalingan ng mga espiritu na naglipana ngayon, na humihikayat sa maraming kaluluwa na anupat ang maraming mga kaibigan natin sa loob ng Kristyanismo ay nahihikayat ng ganitong mga anyo ng mga maling pagsamba at mga maling paniniwala, mga maling aral na pilit na ipinapasok sa kalagitnaan ng Kristyanismo.
Yan po yung pag-aaralan po natin ngayong gabi. Diyan po iilog ang ating topic ngayon pong gabi. Pero sa ating pong pagpapatuloy ay nais ko munang maghandog ng isang panalangin. Tayo po'y manalangin at itagubili natin sa ating Panginoon ang ating pag-aaral ngayon pong gabi. Tayo po'y manalangin. Mapagpala po naming Diyos na mahabagin, kami po'y nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat minsan pa muli sa loob ng isang linggo, kami po'y inyong sinamahan. Kami pong naranasan ang inyong biyaya, inyong pag-iingat. Sa oras pong ito, kami pong itinatagubili ng aming patuloy na pag-aaral. Samahan po kami ng inyong po Santong Espiritu. Ihanda po ang aming mga puso't isipan na tumanggap ng mga aral ng katotohanan. Kung magkagayon, O Diyos, maging bahagi ito ng aming paglilingkod sa inyo upang kami po'y maging karapat-dapat. At dalangin namin, kayo po ang aming maitaas, hindi ang aming mga sarili, at ang iyong mga aral at ang mga katotohanan nais ninyong iparating sa amin. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pero mga gili po naming mga taga-subaybay, nais ko munang batiin ang ating mga taga-subaybay ngayon. Binabati ko si Michael Antonio Erenio Labo. Magandang gabi at happy Sabat. At gayon din si kapatid na Edong de la Cruz. Kapatid na Edong, mula ito sa Porac, Pampanga. At siyempre, hindi natin nalilimutan si Kuya Emil at Ate Shirley. At mula po sa Sydney, Australia, na ngayon po ay sumusubaybay po. Happy Sabat po sa inyo riyan. And of course, kay Brother Jordan Roldan mula sa Hong Kong. Magandang gabi sa iyo. Kasama rin natin si Early 7 Strike Land. Magandang gabi at happy Sabat. Gayon din binabati natin si Jesse Ramilio. God bless, sabi niya. Happy Sabat po sa lahat and God bless po. Si Nelson Ganyola mula naman po sa Los Baños, Laguna. At gayon din si Sister Joy Kitahara mula naman po ito sa Japan. And of course, si Brother Hiro Kitahara. At gayon din si Sister Evelyn Garcia mula po sa Caloocan. At saka binabati po natin si kapatid na Amil Bacon. Ang mga Bacon family ay binabati po natin. Happy Sabat sa inyong lahat. Hindi rin natin nalilimutan na batiin sila Regina Flores Bernardino. May kaduktong yata yung kanyang pangalan. At of course, binabati natin si Brother Abrelito Faina. Brother Abrelito, magandang gabi po. Happy Sabat po sa inyong buong sambayan dyan. Mula ito sa Tansa, Cavite. Happy Sabat po sa inyo. At binabati rin natin si Alglendo Abalahin. Binabati natin ang isang magandang gabi at happy Sabat sa inyo. Gayon din si Kinley Pabrikila. Magandang gabi at happy Sabat. Yung iba po ay patuloy natin babatiin mamaya bago tayo magtapos. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, hindi lingid sa ating lahat na napakaraming relihiyon, maraming pananampalataya ang ating nakakasalamuha. Ating nakikita, naririnig natin ang kanilang mga iba't ibang aral, nakikita rin po natin ang kanilang paraan ng kanilang pagsamba sa ating Panginoon. Alam po ninyo, ito'y napakahalagang talakayin natin at mapag-aralan natin sapagkat ang Diyos po ay may hinahanap po sa bawat tao na nagnanais sumamba po sa Kanya. Pakinggan natin sa isang talata po ng Biblia kung ano ang hinahanap ng Diyos at ninanais ng Diyos na makita sa isang taong nagnanais na magkaroon ng bahagi ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Pakinggan po natin dito po sa aklat ng Juan sa Kapitulo 4. Pakinggan po natin na ang talata po ay 23 hanggang 24. Sinasabi ng ating Panginoon ay ganito sa 23. Ang sabi niya, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, na dapat dumarating ang oras. Tingnan ninyo ito, dumarating ang oras at ngayon nga, ika niya, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan.
sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananambas sa Kanya. Tingnan nun ninyo mga giliw naming mga taga-subaybay, lalo na sa ating mga kaibigang mga Kristiyano, ang hinahanap po ng ating Panginoon na ang isang tao na nais maglingkod sa Diyos at sumamba. Ang sabi ng Panginoon, dumarating ang oras at ngayon nga, ibig sabihin sa panahon ng Panginoong Jesucristo ay sinasabing ngayon nga, ibig sabihin umiiral na may hinahanap ang Diyos sa tao at may hinihiling siya. Ano kahilingan ng Diyos sa lahat ng tao? Na ang tao po ay magkaroon ng tunay na pagsamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. Alam po ninyo yung salitang Espiritu. Dito kinukuha ng iba nating mga kaibigan yung salitang Espiritu na sinasabi nila na ito'y kapangyarihan ng Espiritu Santo. At kapag daw ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nasa sa iyo, ayon sa kanilang paniniwala ito, ayon sa kanilang paliwanag, kapag ang tao'y sumasa kanya ang Espiritu Santo ng Diyos, ay meron pong mapagkikitaan sa kanya. Ano po, sa paraan ng pagsamba, ano makikita? Mamaya makikita niyo po yung video, yung kanilang interpretation doon sa Espiritu, na yung kanilang manifestation dyan, ipinakikita riyan na sila'y hinihimatay. At kanina nga po sa aming pag-aaral ay meron po kaming na-interview, in short na paliwanag, na nagkaroon siya ng karanasan nung siya ay nasa isang samahan ng born again na meron silang session ng tinatawag na Holy Spirit, the gift of Holy Spirit. Sila'y pinapatungan ng kamay. Totoo naman po yan no? Pinapatungan ng kamay at ang sabi nila, sila daw ay nawawala sa kanilang sarili. Uy, grabe. Yun ang kanilang nararamdaman. Nawawala sila sa kanilang sarili, hinihimatay sila, at ang pakiramdam nila sa katawan nila, malamig. Mga kaibigan, yung ba ang mga aral na itinuturo ng ating Panginoon? Bago tayo tumungo dyan, mga kaibigan, ay nais kong dalhin sa inyo ang isang pangaral ng ating Panginoon na tayo ay nabubuhay sa mga huling araw ngayon. Bilang napanahon natin wala na hong kinabukasan tong sanlibutang kinabubuhayan natin. At sang-ayon po sa pahayag ng Biblia, ang sanlibutang ito ay pinaghaharian ng kaaway ho ng Diyos. At ang lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan ito ay inaangkin ng kaaway ng Diyos. Pakinggan po ninyo sa isang talata po. Dito po sa aklat po ng Mateo, sa Kapitulo 4, nang mag-usap ang ating Panginoong Jesucristo at ang kaaway ng ating Panginoon. Pakinggan po ninyo Ganito sabi. Buta muna tayo dito sa aklat ni Lucas. Mas maganda dito sa aklat ni Lucas. Sa Lucas 4, versikulo 5, ay ganito ang usapan at ginawa sa pagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ng dyablo. Pakinggan ninyo maigi ito. At iniakyat pa niya siya. Ibig sabihin ay inakyat ng dyablo ang ating Panginoong Jesucristo sa mataas na taluktok ng kampamento. Ito'y nung panahon na ang ating Panginoon ay tuksuhin ni Satanas matapos mag-ayuno ang ating Panginoon ng 40 araw at 40 gabi. Nang magutom ang ating Panginoong Jesucristo, pinuntahan siya ngayon ng dyablo para siya para siya tuksuhin, para siya kunin ng dyablo, para siya para siya bumaksak sa bitag ni Satanas. Kaya ang ginawa ngayon ni Satanas, dinala niya ang ating Panginoong Jesucristo doon sa isang mataas na lugar sa taluktok ng kampamento. At pagkatapos ganito po ang senaryo na nangyari. Pakinggan natin ang kanilang usapan. At iniakyat pa siya niya at ipinakita sa kanya sa sandaling panahon ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, sa iyo'y ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito. Tingnan ho ninyo.
pinapangakuan ng dyablo ang ating Panginoong Jesucristo na ibibigay niya ang kapamahalaan kaluwalhatian ng sanlibutan ito. Ang sabi ganito, at sinabi niya sa kanya ng dyablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaan ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Tingnan ho ninyo, napakaganda ng alok, napakaganda po ng kanyang ibinibigay na alok sa Panginoong Jesucristo. Ang wika ng dyablo, ibibigay ko ang lahat ng kapamahalaang ito ng mga kaharian sa lupa at ang kaluwalhatian nila ng mga bansa, ng mga nananahan sa lupa. Ano sabi ng dyablo? Bakit meron siyang pangakong gano'n na ibibigay niya raw sa ating Panginoong Jesucristo? Sapagkat ang paliwanag ng dyablo sa Panginoong Jesucristo ay ito, sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Napakaliwanag ho. Sabi ng dyablo, naibigay na sa akin, inangkin niya na ang kaluwalhatian ng lupang ito. Inangkin niya na lahat ng kapangyarihan sa lupa, ibig sabihin, kontrolado niya. Di Satanas, ng dyablo. Kaya sabi niya, sapagkat ito'y naibigay na sa akin. At sapagkat ang dyablo ngayon ay naghahari ngayon dito sa sanlibutan ito. Naglipa na ngayon ang kanyang kapangyarihan. Pakinggan ho ninyo kapangyarihan niya ngayon. Na ito'y gumagawa ngayon sa ibabaw ngayon ng lupa. Pakinggan natin sa unang 1 sa Kapitulo 4. Tandaan ho ninyo ito, versikulo 1, ito sabi. 4:1 ng unang 1. Mga minamahal. Yan. Tinatawagan ngayon ng Panginoon yung kanyang mga minamahal. Ano sabi? Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Ayan. Huwag tayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Abay, naglipa na. Napakaraming espiritu ngayon nagkalat eh. Kung merong Espiritu Santo na mula sa Diyos, ang dyablo may espiritu rin eh. Kaya sabi ni Juan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu. Ibig sabihin, kung sinasabi mong may kaloob kang espiritu, kung sinasabi mong tumatanggap ka ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, subukin mo muna. Kaya sabi ni Apostol Juan, ang sabi niya rito, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sa makatuwid, merong mga espiritong hindi galing sa Diyos. O alam na natin yun kung saan galing yun. Alam natin galing ito sa kaaway ng Diyos. At sapagkat yung espiritu ng demonyo ay nagkalat dito sa ibabaw ng lupa, gumagamit ngayon siya ng mga bulaang mga ngaral. Kaya ang sabi ni Juan, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Naku! Nagkalat nga ho, kaya nga dumami relihiyon eh. Bakit? Naglipa na yung mga espiritong hindi sa Diyos. Yung mga espiritong hindi sa Diyos, yan ang yan ang masigasig na gumagawa ngayon upang makapandaya ngayon ng maraming tao. Kaya napakarami hong relihiyon, libo eh. Libo. Sa Amerika lang, ang dami. Iba't ibang denomination. Dito lang ho sa Pilipinas, wag na tayo lumayo eh. Napakarami. Karamihan nga ho ng relihiyon dito ay kumopya ng tinatawag ng pangalan ni Kristo at pangalan ng Diyos. Mga nakakapit sila sa pangalan ni Kristo eh. Yung ginawa nilang yung katuparan lamang yun ng sinabi ng Panginoong Jesucristo na talagang sa mga huling araw bago dumating ang Panginoong Jesucristo, gagamitin ng mga kaaway ng Diyos ang pangalan ng kanyang anak na si Kristo. Kaya nga ang bilin ng Panginoong Jesucristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan, 24:4 ng Mateo. Bakit? Sino ba yung mangliligaw na yan, ng mga taong yan? Sinagot ni Kristo sa versikulo 5 ng Kapitulo 24 ng 1,
sapagkat maraming magsisiparito sa aking pangalan at ililigaw ang marami. Itaho ninyo? Kaya lahat ng mga relihiyon na nakakapit sa pangalan ni Kristo at ng Diyos, huwag tayo basta-basta maniniwala dyan. Bakit? Subukin nyo muna. Kung kung sila'y sa Diyos, subukin ninyo yung mga aral na dinadala nila. Gumagamit din ng mga salita ng Diyos yan eh. Pero, mapag-aaralan mo kung yung kanilang mga pagpapaliwanag sumasang-ayon doon sa ginagamit nilang mga talata ng Biblia. Biblia rin ang gagamitin. Pero ang tanong, yung bang kanilang pagpapaliwanag, yung bang application ng kanilang binabasang mga talata, pangsuporta sa kanilang maling mga aral, ay tumutugma ba sa paliwanag din ng salita ng Diyos? Doon yung mapagbabatayan ngayon yan. Kaya nakita ho natin, mga gilid po namin, nating mga taga-subaybay, pakinggan, tingnan ho ninyo, sa isang video na ipakikita ko, na ito'y kalat na kalat ngayon, na makikita natin. Pakinggan, panoorin po ninyo ito, Tignan natin ito. Ito ay magugulat po kayo rito. Ito isa sa pakikita ko po sa inyo. Tignan ho ninyo ito, itong bidyong ito, at kayo ay magugulat sa bidyong ito. Teka, sandali ho. Ito. Nanginginig silang lahat. Hinihimatay. Yun, nag-uumisa ito. Alam yan. Nakita po ninyo? Nung ating Panginoong Hesukristo, nung siya'y nangangaral, wala kayong makikita, wala rin kayong mababasa na nung si Kristo'y nangaral at nagpagaling, wala pong ganyang manifestasyon na ginawa si Kristo. Wala po. Wala. Walang ganyang nangyari. Pero sa isang pagkakataon, ay meron pong pangyayari nang si Kristo ay dumating sa isang lugar at siya'y nangangaral, ay meron pong tao na sumalubong sa Panginoong Kristo na ganyan ang kanyang karanasan. Pakinggan po ninyo sa aklat po ng Marcos, sa Kapitulo 9 ng Marcos, ganito po ang ating kababasahan. Dito po sa Marcos, tignan po natin Marcos Marcos Kapitulo 9, versikulo 20. Ganito ang ating makikita. Kapitulo 9, versikulo 20. Sinalubong ang ating Panginoong Jesucristo nung isang tao. Siguro itaas-taas muna ho natin ito, I-ano natin ng konti. Ang sabi ay ganito. Tingnan ho ninyo ito. Itaas natin ng konti sa ito. At isa sa karamihan ay sumagot sa kanya, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya alihan nito? Tingnan ho ninyo. Pagka sinabing inalihan, sumasapi. Ang sabi sa Panginoong Jesucristo, at saan man siya alihan nito, saan man siya sapian nito, nung espiritu, ay ibinubuwal siya. Gaya ng nakita natin sa video ngayon. Inihimatay, nabubuwal, di po ba? Wala sa sarili. Itong batang ito, kapag pinasukan siya ng espiritu, natutumba siya, nabubuwal. At pagkatapos, nagbububula ang kanyang bibig.
at nangangalit ang kanyang mga ngipin at unti-unting natutuyo at sinabi ko sa iyong mga alagad na siya'y palabasin at hindi nila magawa. Verse 19. At sumagot siya sa kanila, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. Ayan na. At dinala nila siya sa kanya, kay Kristo inilapit. At pagkakita niya sa kanya, at pagdakay pinangatal siyang lubha ng Espiritu. At siya'y nalugmok sa lupa. O ayan na naman. Nalugmok, ibig sabihin, bumaksak na naman siya sa lupa at nagpagulong-gulong. Ayan yung nakita natin kanina sa video, di po ba? Nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. 21. At tinanong niya ang kanyang ama, kailan pang panahon nangyayari sa kanya ito? At sinabi niya, mula sa pagkabata. At madalas na siya'y iniahagi sa apoy at sa tubig, upang siya'y patayin na dapat kung mayroong kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Mga kaibigan, ipinakita ko po sa inyo ang recorded sa Bible na panahon pa lamang ng Panginoong Jesucristo, yung nakikita nating mga larawan doon sa video, na inaalihan daw sila ng Holy Spirit, hinihimatay, nanginginig, nagbububula ang bunganga, ang bibig, nawawala sa sarili, ay ito pa pala'y manifestasyon pala ito ng hindi tunay na espiritu. Yung pala'y manifestasyon pala yan ng tinatawag na espiritu ng kaaway ng Diyos. Sino yan? Abay, yan pala'y espiritu ng demonyo. Pero hindi mo halata na ito'y espiritu ng demonyo sapagkat sila'y nangangaral at sinasalita ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, pinantatakip nila yung pangalan ni Kristo. Kaya sabi ni Kristo sa 24:5 ng Mateo, maraming magsisipa rito sa aking pangalan. Gagamitin ngayon ng mga bulaang mga ngaral ngayon ng mga relihiyong yung tinatawag nating mga apostate church, mga tumalikod sa tunay na aral ni Kristo, na bagamat dala nila yung pangalan ni Kristo, bagamat nangangaral sila sa pangalan din ni Kristo, pero yung paraan ng kanilang ng pagsamba, yung paraan ng kanilang aral ay aral na hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Malayo sa katotohanan. Kahit gumagamit sila ng Biblia, mali ang kanilang interpretasyon, mali ang kanilang pagpapaliwanag, mali ang kanilang pananaw sa ginagamit nilang mga talata ng Biblia. Nakita ho ninyo? At meron pa ho, pakinggan po ninyo, panoorin pa rin natin ang isa pang nangyayaring ito sa mga iba't ibang relihiyon. Teka, sandali, labas tayo sandali riyan. Puntahan natin ang isa pang video. Tingnan ho ninyo. Ito pa. Ito ay kilalang isang mangangaral din na Amerikano. Na ito'y si... Tingnan ninyo ang sasabihin niya ho. You may not understand this. I don't either. I don't either. But when the Lord talks to me, I obey Him. He says, Ang sabi niya, but the Lord, if the Lord touch me, I obey Him. Ibig sabihin, ginagamit niya ngayon yung pangalan ni Kristo na lumalabas na pinakikita niya na si Kristo ginagamit siyang kasangkapan sa pangangaral. Kasi, when the Lord touch me, I obey Him. Tignan natin, kung totoong Lord, yung humihipo sa Kanya sa kapangyarihan, na Kanyang sinusundan. that's simple. Tignan niyo. There's nothing more to it. My God! Are you ready, guys? Fire! Take it! Take it! Take it! Take it! Take it! Show hands quick. Show hands.
advance, I said, quick. Take the anointing! Tingnan ninyo, mga giliw po namin, mga taga-subaybay. Inuutusan niya yung mga tao na itaas yung kanilang mga kamay. Sa pamamagitan ng kanyang coat, inihahampas niya sa mga tao, hinihimatay lahat, nagbabaksakan. Ang sabi niya, every time God, the Lord touch me, I obey Him. Ang tanong, totoo bang si Lord Jesus Christ ba ang humihipo sa Kanya? Totoo ba na si Jesus Christ ang kanyang sinusunod? Hindi ho. Bakit? Walang aral si Kristo na ganyang kapangyarihan. Wala ho. Walang itinuturo si Kristo ganyan. Mamaya ho, maliliwanagan kayo mamaya. Ilalatag natin mamaya yung paliwanag ng ating Panginoon Kristo. Wala siyang binigay na ganyang estilo ng pagsamba. Wala hong itinuro ang Biblia yung ganyang pamamaraan na itinuro ni Kristo. Wala po. Wala. Kaya makikita ninyo, ginagamit yung pangalan ni Kristo. Ang sabi niya, every time the Lord touch me, I obey Him. Yung Lord na tinutukoy niyang humihipo sa Kanya, hindi po si Kristo yun. Hindi po si Kristo yun. Bakit? Sapagkat si Kristo, hindi po nagturo ng ganyang mga aral. Kaya ibang Kristo, ibang Lord, yung tinutukoy niya. Bakit? Si Satanas man din nagpapakilalang Lord din siya eh. Nagpapakilalang Diyos din si Satanas eh. Pakinggan po ninyo sa ikalawang Korinto. Sa ikalawang Korinto, kapitulo 4, na ang bersikulo po ay 4, ganito po ang pagpapakilala ni Satanas sa kanyang sarili. Pakinggan natin. Ang sabi rito ni Apostol Pablo, na naging karanasan nila nung una, ang sabi niya, na binulag ng Diyos ng sanlibutang ito. Ang alin? Ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya. Upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Nambubulag si Satanas eh. Tinawag siyang Diyos ng sanlibutang ito. Binubulag niya kaisipan ng tao para yung kaluwalhatian ni Kristo wag lumiwanag sa kanila. Kaya mayroong mga grupo na hindi naniniwala si Kristo ay Diyos. Pero ginagamit nila yung pangalan ni Kristo. Iglesia ni Kristo. Pero yung mga katangian ni Kristo, yung tunay na kalagayan ni Kristo, ayaw nilang tanggapin. Isa lang ang tinatanggap nila kay Kristo. Ano yun? Yung pagiging tao lang. Yun lang, wala na. Sasabihin nila, si Kristo, wala yan. Sabi niya, si Kristo'y tao lang yan. Ginamit lang ng Panginoon para magligtas. Ang tunay na Diyos, yung Ama lang. Yun lamang ang dapat sambahin. Bakit sinasamba niyo si Kristo? Kung tao lang pala si Kristo. Kasi utos kasi ng Ama sa ikaluluwalhati niya. Ayaw pa nilang tanggapin, kaya pinasasamba ng Ama ang tao sa kanyang anak na si Kristo, sapagkat si Kristo'y Diyos. Kailan may hindi sisirain ng Diyos ang kanyang utos na huwag ang tao sasamba sa kapwa-tao. Kaya inuutos ng Diyos Ama na sambahin ng kanyang anak ng lahat ng mga tao, sapagkat si Kristo'y Diyos, yun po ang katotohanan. So, nakikita po natin ang paglalarawan po ng Biblia, ay talagang nakita ho natin. Isa pa, hindi lamang sa loob ng Kristyanismo naging biktima ng paglaganap ng mga bulaang espiritu na kumakalat ngayon. Pakinggan po ninyo, maging sa loob ng Islam religion, meron din pala silang ritual na ganyan. O baka magulat kayo. Tignan ninyo, tignan natin dito po, labas tayo sandali. Tignan po natin ang isang video, yung kanilang ritual. Meron din pala sila niyan. Tignan natin. At dito po ay silipin. Ito silipin natin. Panoorin lamang po ninyo. Tignan ninyo ito.
Nagdasal sila. हम पर है हमें दोनों जहां में है सहारा गुलामों को कयामत तक रहे देखो बंदा गौसे आज़म का Nakita ho ninyo, maging sa loob ng Islam religion, ay meron din silang mga ritual ng spiritism. Pero kanilang paniniwala, yan daw ay espiritu ni Allah na sumasanib sa kanila. At sang-ayon sa paniniwala ng ating mga kaibigang Islam, si Angel Gabriel, yun daw ang Espiritu Santo. According sa Quran. Sa Sunday po, abangan niyo po yan. Tatalakayin po natin yan. Kaya, makikita po natin, sa loob ng Kristyanismo, ay meron silang mga ritual ng pagsanib ng Espiritu sa kanila. Ganon din naman sa Islam religion. Makikita nyo mo, uniform. Yung manifestation nila, uniform, nagkakaisa. Pareho silang sinasaniban ng Espiritu, na yung Espiritu, nawawala sila sa kanilang sarili, yung kanilang ritual ay hindi na po paraan ng pagsamba na itinuturo ho ng Diyos. Yun ang mapanganib, yun ang nakatatakot po. Kaya binasa natin kanina sa pasimula ng ating introduction. Kaya sabi, mula sa araw na ito, sabi ng Panginoong Jesucristo, na ang Diyos ay sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Katotohanan po. Sa Espiritu at katotohanan. Ang ginawa ng mga tao, kinuha lang yung Espiritu, pero ibang klaseng Espiritu ang nakuha nila. Kaya ang sabi po ni Apostol Juan, mga minamahal, mag-ingat kayo sa bawat Espiritu. Huwag kayong magsipaniwala sa bawat Espiritu, bagkus inyo munang subukin o subukan kung ito'y sa Diyos, sapagkat maraming nagkalat na mga bulaang propeta. Kaya, sinusubukan natin ngayon ang Espiritu. Ngayon, ano ba ang tinuturo ng ating Panginoon tungkol sa Espiritu? Kapag dumating ba ang Espiritu Santo? Kapag ang Espiritu Santo'y sumasa tao? Kapag ang Espiritu Santo'y nananahan sa tao? Kapag ang Espiritu Santo na mula sa Diyos, ano ang makikita nating manifestasyon o manifestation sa isang taong pinapatnubayan at tinatahanan ng Holy Spirit? Pakinggan natin. Dito po sa isang talata po, bibigyan ko kayo ng halimbawa.
Dito po sa aklat ni Mateo Kapitulo 3, ang isa sa halimbawa na tumanggap ng Holy Spirit, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Nung tanggapin ba ng Panginoong Hesukristo ang banal na Espiritu nung siya'y nandito sa ibabaw ng lupa? Yung bang napanood natin sa mga video, yun ba ang naging reaksyon ng Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin. Sa Kapitulo 3, versikulo 16 at 17 ng aklat ni Mateo, ito po sabi, at nang mabautismuhan si Jesus, o tingnan ninyo, at nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig, at narito nangabuksan sa kanya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Nung mabautismuhan, nung mabinyagan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng tubig, pag-aho niya, nabuksan ang langit. Nabuksan ang langit. Pagkatapos, nakita nila bumaba ang Espiritu Santo ng Diyos. Yung pagbaba ay katulad ng isang kalapate. At pagkatapos lumapag yung Espiritu Santo ng Diyos kay Kristo. Ang tanong, hinimatay ba si Kristo? Ano nangyari? Pakinggan po ninyo. At narito, isang tinig, sabi rito, mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Tingnan ninyo yan, no? Hindi po hinimatay si Kristo hindi po nanigas. Hindi nawala ng malay. Buong-buo siya sa kanyang sarili. Alam niya yung kanyang ginagawa. Narinig pa nga nila yung tinig ng Diyos ng Diyos Ama mula sa langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, siya kong lubos na kinalulugdan. Pakinggan pa ninyo ang isa pa. Isa pang halimbawa, ang Espiritu Santo na nananahan sa tao ay hindi po hinihimatay gaya ng mga manifestation na nakikita natin sa video kanina na ito ay ritual na nangyayari sa mga relihiyon ngayon. Pakinggan natin sa Kapitulo 20 o Kapitulo 10 ng aklat po ng Lucas. Pakinggan ninyo na ang bersikulo po ay 21. Tingnan natin. Ito yung tinanggap ng Panginoong Jesucristo, yung Holy Spirit. Tingnan nyo, pag ang Holy Spirit nananahan po sa tao, ito po ang reaksyon na makikita ninyo. At mararanasan at mararamdaman ng isang taong pinapatnubayan, tinatahanan ng Holy Spirit. Pakinggan nyo. Nang oras ding yaon, yan, siya'y nagalak sa Espiritu Santo. Nagalak, ibig sabihin, natuwa. Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Tinanggap nila yung Holy Spirit. Tinanggap niya yung Holy Spirit Nasa kanya yung patnubay ng Holy Spirit. Hindi naman umaalis yung Holy Spirit Pinapatnubayan. Ang taong pinapatnubayan ng Holy Spirit, hindi siya iniiwan ng Holy Spirit hanggat ang tao ay nananatili doon sa aral na itinuturo ng ating Panginoon at ng Holy Spirit. Hindi ka iiwanan yan. Itong mga born again na ito, yung mga nakikita nating mga sa video, dumarating, pagkatapos mawawala, babalik sila sa normal. Pagka dumating yung Holy Spirit, hihimatayin na naman sila. Maya-maya konti, matatauhan sila. Normal na naman sila. Bakit? Wala na yung Holy Spirit sa kanila, iniwan na sila. Akala nila Holy Spirit yun. Hindi po Holy Spirit yun. Sapagkat ang tunay na Holy Spirit ay hindi ka niya iiwanan hanggat nananatili ka sa Kanya. At ito po ang makikita sa inyo. Nang oras ding yaon siya'y nagalak sa Espiritu Santo at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol.
Gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ayun, ang isa sa mapagkikitaan nating palatandaan na ang isang tao'y ginagabayan ng Holy Spirit, siya po'y nagagalak na naglilingkod sa Diyos. Nagpapasalamat na palagi sa ating Panginoon. Hindi yung OA na pasalamat, ha. Kasi mayroong mga nagpapasalamat parang parang pakitang tao eh. Hallelujah, salamat po Panginoon, salamat. Hindi ho ganun. Ha? Ibang espiritu pa rin yun. Ha? Tignan ho ninyo, no? Alright, so nakita po natin. Isa pa ho, gusto ko pang dagdagan, isa na lang ho. Tignan ninyo. Ang Holy Spirit, pag dumating sa inyo, hindi po kayo hihimatayin. At saka hindi kayo iiwanan yan. Kapag dumating, papatnubayan nga kayo eh. Pakinggan ninyo, dito po sa Kapitulo 14 ng Aklat po ni Juan, na ang bersikulo po ay 16. O, tingnan ninyo. Ang sabi ni Kristo ay ganito, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, upang siya'y sumainyo, take note, upang siyang sumainyo, kailan sasainyo? Magpakailanman. Ibig sabihin, hindi aalis sa inyo yan. Hindi aalis sa inyo. Magpakailanman sasain nyo, magpakailanman. O ano pa mangyayari? Sa makatibagayang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo, sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sasain nyo. O tingnan ninyo. Tatahan nga sa tao yan eh. Hindi ka iiwanan yan hanggat nananatili ka sa kanya. Eh yung nakikita nating tumatanggap daw ng Holy Spirit, hinihimatay. Pero itong sa Biblia, yung mga tumatanggap ng Holy Spirit, hindi po hinihimatay at hindi nawawala sa sarili. At yung Holy Spirit, hindi po umaalis sa kanila, pinapatnubayan sila at suma sa kanila magpakailanman. Sabi ho ni Kristo yan. Tumatahan nga sa inyo at sa inyo. Kailan? Magpakailanman. Hanggat nananatili yung tao sa katotohanan. Kaya, yun po ang itinuturo ng banal na espiritu. Alright, tignan pa natin ang tinuturo ng Biblia. Ang Espiritu Santo ay may kaloob. Meron pong kaloob ang Espiritu Santo. Pakinggan natin sa isang talata po ng Biblia dito po sa 1 Korinto Kapitulo 14. Meron pong kaloob ang Holy Spirit. Titignan po natin sa Kapitulo 14, versikulo 1. Ito po ang kababasahan natin. 1 Korinto 14. Ayan. Kaya nga dito nakikita na ho natin yung totoong Holy Spirit at yung peking Holy Spirit. Pakinggan natin. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Kapitulo 14, 1 hanggang 2, sundin ninyo ang pag-ibig. Gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit lalo na ang kayo'y makapanghula. Sabi. Ibig sabihin ng makapanghula, makapag-prophesy o makapangaral. Yan ang Tuloy natin. Sapagkat ang nagsasalita ng wika, ayan na, ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu, ay nagsasalita ng mga hiwaga. Alright, ito na. Ang isa sa kaloob pala ng Holy Spirit, mga kaibigan, ay yung pagsasalita mo ng mga wika. Meron pong mga wika eh. Kasi, yung mga napapakinggan nating mga wika ngayon, na yun daw ay the gift of Holy Spirit sa kanila. Kakaibang wika, yung nakikita natin ngayon, kesa doon sa mga wikang itinuturo ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Panoorin niyo po itong isang video, yung speaking of tongue na nakakaiba. Tignan natin. At pag-aralan natin kung ito nga ba ang itinuturo ng Biblia sa atin.
Pakinggan natin. May naintindihan po ba kayo? Ang narinig ko, although wika rin yun. Anong klaseng wika? Wikang hindi maintindihan. Oh, ito pa isa, pakinggan ninyo. The gift of Holy Spirit daw ito. Tignan natin nun ito, no? Yung nag-speaking of tongue. Ito. And we want to say the Holy Ghost is for you. Jesus made baptism for you. You might smell like cigarettes. Your breath might smell like alcohol. But the Holy Ghost is for you. You might have five husbands and living with a man. But the Holy Ghost is for you. Your children might be possessed with the devil. But the Holy Ghost is for you. You might be legion by 2,000 devils. You're possessed by, but there's Holy Ghost. I said this Holy Ghost. I said this Holy Ghost. I said this Holy Ghost is forever. May naintindihan po ba kayo? Ang narinig ko lang, accept the Holy Ghost, accept the Holy Ghost. Speaking of tongue din daw yan eh. Wika din daw yan. O sa bagay, wika na hindi pa rin maintindihan. Alam niyo po ba kung ano tawag ng Biblia dyan? Yung mga napapanood po natin na nangyayari sa panahon po natin ngayon. Yung mga ginagawa ng mga taong yan, yung kanilang ritual na ganyan, yung speaking of tongue na hindi maintindihan, hindi magkaunawaan kung ano yung sinasabi nila. Tanungin nyo sila. Yung mga nag-i-speaking of tongue, tanungin nyo, ano ba yung sinalita mo? Hindi nila alam. Bakit? Wala sa dictionary rin yun eh. Ano tawag sa kanila ng Biblia? Pakinggan po ninyo, no? Kung ang tawag sa kanila ay 14:23 ng aklat po ng unang Korinto. Tingnan nyo tawag sa kanila, no? Kapitulo 14, versikulo 23, ganito po ang tawag ng Biblia sa mga nagpa-practice ng speaking of tongue na hindi maintindihan. Pakinggan po ninyo, basahin po natin lahat. Kung ang buong iglesia ngay magkatipon sa isang dako, at lahat ay mangagsalita ng mga wika. O yan, nagsasalitaan daw ng wika. At mangagsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisisampalataya. Hindi ba nila sasabihin kayo'y mga ulol? Ay, hindi maintindihan eh. May ako eh. Siguro kayong mga nanonood, napanood naman ninyo yung video. Kaya nga habang pinanonood natin kanina yung video, nag-i-speaking of tongue, ang tanong, may naintindihan po ba kayo? Wala. Eh paano ka sasampalataya nga naman? Eh bakit? Hindi mo maintindihan yung sinasabi. Oh. Kaya sabi ni Pablo, nagsasalita lang siya sa sarili niya. Bakit? Eh mismo sarili niya, di niya maintindihan kung ano sinabi niya eh. Tanungin nyo, yung mga nag-i-speaking of tongue, tanungin nyo, ano ba yung sinalita mo? Ewan ko, di ko nga alam eh. Ano sabi ng Biblia? O kayo, nagkakatipon kayo sa iglesia, lahat kayo nagsasalita ng mga wika. May pumasok sa inyong hindi sumasampalataya. Hindi naman marunong doon sinasalita ninyo. O, hindi naman maintindihan yung sinasabi ninyo. Ano sasabihin ng mga taong nyo? Aba, mga nauulol na yata ito. Bakit? Abay, kung ano mga sinasabi, di natin maintindihan. Di natin alam kung pinagbibili na tayo rito sa loob. O di ba? Hindi maintindihan eh. Ngayon, linawin natin ito mga kaibigan. Yung po bang speaking of tongue o speaking in tongue,
Ano ba itinuturo ng Biblia ron? Pakinggan po ninyo, ha? Dito po sa sinasabi po sa Marcos, sa Kapitulo 16, ang sabi sa Marcos, Kapitulo 16, versikulo 14, 15 hanggang 17, pakinggan po ninyo ito. Ang sabi ganito, ha? Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. 15. Inawin natin maigi ito. Ang sabi ganito, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. Tignan nun ninyo. At sinabi niya sa kanila, ito po ay ina-address ni Kristo sa kaniyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila. Ano sinabi? Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan. Magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. May inuutusan si Kristo. Sinabi niya, sino? Sa kanila. Sino yan? Mga alagad ni Kristo. Kausap niya ho rito. Inuutusan ni Kristo yung kanyang mga alagad na humayo at mangaral sila. At samantalang ito mga inutusan ni Kristo na mangangaral, ay ito yung kanyang pinangako. Ang sumasampalataya at mga bautismohan ay maniligtas. Dapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ayan, no? Yan ang instruction ng Panginoong Jesucristo. 17. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. O, tingnan niyo. Ito'y panahon ng mga apostol ito. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Hindi sinabing strange language. Hindi sinabing kakaiba. No. Kundi bagong wika. Bakit sinabing bago? Bago. Mangyari ganito. Sapagkat yung mga alagad ni Kristo, inutusan ni Kristong mangaral. Saan sila mangangaral? Itong mga apostol na ito, na inuutusan ni Kristong humayo kayo at mangaral kayo sa kanila. Saan sila mangangaral? Pakinggan po ninyo sa 1.8 ng Aklat ng Mga Gawa. Tingnan ninyo ang history. 1.8 ng Aklat po ng Mga Gawa. Dito sila inutusan. Dapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Ayan. Ito yung mga inuutusan ni Kristo mangaral doon sa Marcos. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem. Sa makatuwid, yung inuutusan ni Kristong mangaral noong panahon na yon, yung kanyang mga alagad, magpapasimula silang magiging saksi. Magiging mangangaral muna sila mula sa Jerusalem. Diyan sila magpapasimula. At pagkatapos niyan, lalabas sila ng Jerusalem, pupunta sila ng Judea. Yan. Pagdating sa Judea, makakarating sila ng Samaria. Paiba ng mga wika dyan. At hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Makakarating sila hanggang kahuli-hulihan ng hangganan ng lupa. Doon sila magpapasimulang mangaral sa Jerusalem. Pagkatapos nila sa Jerusalem, pagkatapos nila sa Jerusalem, lalabas sila ng Jerusalem, mangangaral din sila sa Judea, hanggang Samaria, hanggang sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. Yung kahuli-hulihang bahagi po ng lupa, ito po'y kumakatawan po ito sa mga hintil. Sa lugar po ng mga hintil po ito. At yan po'y mababasa ninyo sa Kapitulo 22 po ng Aklat
ng mga gawa. Pakinggan po natin sa kapitulo 22-21 ng mga gawa. Yung kahuli-hulihan, bahagi po ng lupa, ay mararating po ito ng pangangaral ng mga apostol. Pakinggan po ninyo sa 22-21. Ano? Ang sabi ganito, pakinggan natin. At sinabi niya sa akin, yumaong ka, at sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hentil, si Apostol Pablo. So nakita po natin yung assignment na gagampanan ng mga apostol na inutusan ni Kristong mangaral. Sa kanilang pangangaral magsisimula sa Jerusalem, lalabas sila ng Judea hanggang Samaria, hanggang sa kauli-uliang bahagi ng lupa. Ibig sabihin, pagdating ng Samaria, sila po'y lalabas, mangangaral sila sa mga hentil. Kaya nga may nakarating ng Colosas, may nakarating ng Epeso, nakarating ng mga taga-Corinto, mga taga-Roma. Narating na mga Gentiles po yan. Narating po nila Apostol Pablo. Sa Roma nakarating din sila Apostol Pedro, sila Apostol Pablo, nangaral po sa mga taga-Tesalonica. Nakapangaral sila. So, may iba't ibang mga wika na huron. Kung tawagin ay mga bagong wika sa kanila yon. Bakit? Mga taga-ibang lupa na yun eh. Hindi yun ang kanilang wika, pero binigyan sila ng kapangyarihan na masalita nila at maunawaan nila yung wika ng mga taga-ibang bansa dahil sa kanilang pangangaral. Kaya nang pinangakuan sila ng Panginoon na kayo magiging saksi ko mula sa Jerusalem hanggang Judea, hanggang Samaria, hanggang sa labas ng Samaria, kahuli-huli ang bahagi ng lupa, ay bibigyan kayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bibigyan kayo ng ng mga bagong wika. O ito yan. Ibig sabihin ng bagong wika, ginamit po sa wikang Griego na kainos. Ibig sabihin, mga wika, pagkakalooban kayo ng mga salita na mga wika. Ibig sabihin mga wika, ito'y wika ng mga taga-ibang lupa. Yun po yung bagong wika na tinutukoy po ng Marcos 16:17 na kayo magsasalita ng mga bagong wika, na yung mga bagong wika palang tinutukoy doon na ayon sa salitang Griego na ginamit ni Kristo ay kainos. Ibig sabihin, mga lingwahe. Mga lingwahe ho ng mga tao na may iba't ibang wika. At ito'y naganap sa panahon ng Pentecostes. Pakinggan po ninyo sa aklat ng mga gawa sa Kapitulo 2. Ito na ngayon. Tingnan ho ninyo. Tingnan natin ang kasaysayan. Ito na. At nang dumating ang araw nga ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. At pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. O ayan na yan. Ito na yung pasimula. Ito na yung pangako ni Kristo na kayo'y magsasalita ng mga bagong wika. Yung palang salitang bagong wika na ginamit ni Kristo sa Grego na kainos, ibig sabihin, ito'y mga wika ng mga tao. Na nilinaw naman ng Biblia na yung mga wika ng tao ay iba't ibang wika ng mga tao. Ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Anong mga wika yan na sinalita nila? May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo. O tingnan ninyo, mga Hudyo ito mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Nang marinig ang ugong na ito ay nagkatipo ng karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila'y narinig ang bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika. O ayan, wika ng mga tao. At silang lahat ay nangagtaka
nagsipangilalas na nagsasabi, narito, hindi baga ito yung mga Galileo, mga taga-Galilee lahat ito, lahat ng mga nagsisipagsalitang ito? At bakit ngang naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? O nagulat ngayon yung mga taga-ibang bansa na namamahay do sa loob ng Jerusalem. Nagtataka sila na itong mga taong ito na mga taga-Galileo ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika na kinamulatan ng mga tao na mga taga-ibang bansa na nananahan sa Jerusalem. Itaw ninyo? Yung mga taga-Galilea, mga Hudyo ito eh. Natural ang salita nila, mga Hebreo at saka Griego ang ginagamit din nila nung panahon na yon ng mga taga-Galileo. Pero nagtataka sila, bakit itong mga Hudyong ito na ang wika nila ay Hebreo, nakapagsasalita ng iba't ibang mga wika ng mga taga-ibang bansa? Ano-ano yan? Tayong mga taga-Parto o mga Parsian at mga Medo, mga Medians at mga Elamita, mga Elamites at ang mga nanahan sa Mesopotamia o iba-iba mga wika niyan. Sa Judea at Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. O yan. Iba-iba mga wika niyan, pero nasasalita ng mga Hudyong taga-Galilea na tumanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa Phrygia at sa Pamphylia, sa Ehipto, at sa mga sakop ng Libya, nakarating ng Cyrene at ng mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretense at mga Arabe o iba-iba mga wika niyan ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika na mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Kaya yung mga Hudyong taga-Galilea, yung mga apostol, sila Pedro, nakapagsalita ng iba't ibang mga wika ng mga taga-ibang bansa. Hindi yung naririnig natin, shabadabadabada. Hindi naman wika ng ibang bansa yan eh. Taga-ibang planeta yan. Outer space yung mga sinasalita ng mga modernong mga speaking intang ngayon na naririnig at nakikita natin eh. At saka itong mga nagsasalita ng iba't ibang wika, hindi sila nawala sa sarili nila. Hindi sila hinihimatay. Alam nila yung kanilang sinasalita. So nakita ho natin, mga giliw po natin, mga taga-subaybay, kung ano itinuturo ng Biblia tungkol sa speaking of tongue o yung speaking in tongue. Yung pagsasalita ng ibang wika na ang kahulugan pala nito, ito'y wika pala ng mga taga-ibang bansa. Pakinggan ho ninyo. Si Apostol Pablo, marunong magsalita ng iba't ibang mga wika. Pakinggan po natin sa unang Korinto, sa Kapitulo 14. Tignan natin. Sa Kapitulo 14 na ang bersikulo ay 26. Ayan, tingnan natin ito. Ang sabi ni Apostol Pablo, ayan ano nga ito? Mga kapatid, pagka kayo'y nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika. O ayan, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat sa mga bagay, ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Merong mga wika, merong speaking in tongues sa loob ng iglesia. Meron pong gift ang Holy Spirit na makapagsalita ng ibang wika. Bakit? Kasi sa loob ng iglesia, sa panahon ni Pablo, merong mga taga-ibang bansa, mga taga-ibang bayan na ibang wika na inaaralan nila at pumapasok din sa kanilang iglesia. Kaya yung mga wika ng mga taga-ibang bansa, ginagamit ni Apostol Pablo para sila ay maaralan at maunawaan yung aral ng Diyos. Pakinggan pa ho natin dito po sa unang Korinto 14 din. Tingnan natin sa bersikulo 21. Ganito ang sinasabi. Pakinggan po natin ito. Sunod-sunod ito eh. Ang sabi ni Apostol Pablo, sa kautusan, ayan na. Sa kautusan ay nasusulat,
sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang wika. Ito yung speaking in tongue. Different languages. Iba't ibang wika. At sa pamamagitan ng mga labi ng mga taga-ibang lupa, ay magsasalita ako sa bayang ito. At gayon may hindi ako pakikinggan nila, sabi ng Panginoon. Isipin niya. Yung palang mga wika, yung speaking in tongue, yung pala ay mga wika ng mga taga-ibang bansa. At si Apostol Pablo, maraming alam dyan. Pakinggan natin sa 19. Ngunit sa iglesia, tingnan nyo, tignan niyo yung karunungan ni Pablo, ilang wika alam niya. Ngunit sa iglesia, ibig ko pang magsalita ng 5 salita ng aking pag-iisip upang makapagturo naman ako sa iba kaysa magsalita ng 10,000 salita sa wika. Ang daming alam ni Apostol Pablo. Meron pa siyang 5 wika na alam niyang banggitin at salitain. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 21, sa kautusan ay nasusulat sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang wika at sa pamamagitan ng mga labi ng mga taga-ibang lupa ay magsasalita ako sa bayang ito at gayon may hindi ako pakikinggan nila, sabi ng Panginoon. Kita ho ninyo. Ituloy natin sa 23. Kung ang buong iglesia ngay magkatipon sa isang dako at lahat ay mangagsalita ng mga wika at mangagsipasok ang mga hindi sumarurunong o hindi mga nagsisisampalataya, hindi baga nila sasabihin, kayo'y mga ulol? Ang sakit ho, ano? Masakit po yung terminology na ginamit. Kaya sa loob po ng tunay na iglesia, ang sabi ng Panginoon, ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nagkakatipon, ay ano ho, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit. May awit. Hindi ho banda. Kasi ang uso ngayon, mga moderno ngayon ano ho ngayon, banda. Mga rock ang mga kanta ho ngayon. Pati yung gospel, ibang-iba na yung mga gospel. May pagka-rock na ngayon ng mga gospel, ang mga instrumento, napakaingay Walang pagkakaiba doon sa mga concert, sa mga rock May isang aral. Ayan. Si Satanas ngayon, pumapasok sa loob ng iglesia. Ang daming iba't ibang aral ang pilit na pinapasok sa loob. Ano pa sabi? May isang pahayag. May wika. Ito na yung mga wika. Kasi sa iglesia, merong mga bisita tayong dumarating na may iba't ibang wika. Kaya sa loob ng iglesia, merong marunong mag-English, merong marunong mag-Bisaya, merong marunong magsalita ng mga taga-ibang bansa. Yun po'y the gift of Holy Spirit. At sabi, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Kaya maliwanag po, mga giliw po naming mga taga-subaybay. Huwag tayo magsipaniwala sa bawat espiritu. Yung nakikita natin ngayong manifestation ng tinatawag na mga born again, na mga charismatic, mga Pentecostal, napakaingay ng kanilang pagsamba. Alam niyo po ba, dumaan tayo sa ganyang paniniwala noon. Doon sa Pentecostal, kapag sila'y magsisimula na magsalita ng iba't ibang wika, at sila ay magtatrans na, nasasapi na sa kanila daw yung Holy Spirit, bababa na. Yung kanilang instrumento napakaingay, yung tugtog ng drum, dugudugudugudugudug. Pagkatapos yung gitara, naku po, meron silang background music na napakaingay. Pagkatapos mayang konti, nagtatrans na yung iba, nanginginig na ganoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen namin, hallelujah, hallelujah. Walang katapusang puro hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ano yun? Walang ganong aral sa Biblia.
O, pagkatapos umaya konti, tataas na yung kamay, nanginginig ng gano'n, nawawala na sa sarili. Kung ano ng mga sinasalita. Huwag niyong gawing laruan yan, mga kaibigan. Hindi po yan ang aral ng Biblia. Yan po'y aral ng kaaway ho ng Diyos. Kaya nakakatakot po yan eh. Anong sabi ni Apostol Pablo? Dito po sa ikalawang Timoteo, pakinggan po ninyo sa 1:7 ng ikalawang Timoteo, ang sabi po ni Apostol Pablo ay ganito. Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ang pag-ibig at ang kahusayan. Ayun. Yung ibinigay sa atin ng Panginoon, na Espiritu Santo, hindi po nakakatakot. Hindi gaya ng mga napapanood ho natin. Nakakatakot eh. Magugulat kayo, bigla na lang babaliktad yung katabi mo, bigla mangingisay. Nawawala sa sarili. Aba, mag-isip-isip na ho tayo. Sabi nga ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Juan, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kung bagkus ito'y inyong subukin kung ito'y sa Diyos, sapagkat marami ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Kaya napakarami pong mga ngaral na bulaan eh. Kaya mag-ingat po tayo. Alam po ninyo yan pong espiritu, yung espiritong yan na nakikita po natin ngayon. Uniform, pati pinakita ko sa video, pati nga yung mga Muslim nagtatrans din eh. Meron din silang ritual ng tinatawag nating pagtanggap nila ng espiritu, ibang klaseng espiritu. Talagang sumasapi sa kanila ang espiritu na kanilang pinaniniwalaan, itong mga kaibigan nating Muslim. Kaya meron silang ritual eh. Napanood natin kanina, nagri-ritual yung mga Muslim. Yung ritual na ginagawa ng mga Muslim tungkol do sa pagtanggap daw nila ng espiritu, yun din ang ritual na nakikita natin sa modernong mga Kristiyano ngayon. Pareho silang hinihimatay. Pareho silang nanginginig. Nagsasalita ng mga wika na hindi maintindihan. Nakita ho natin. Meron pang isa ako ipakikita. Pakinggan ho ninyo. Ito naman po ay talagang mga espiritismo naman ito. Ganon din ang manifestation. Tignan ho ninyo, Pare-pareho sila. Hindi sila nagkakaiba. Tignan ho ninyo ito. Teka ha. Panoorin nyo po ito at kayo'y magugulat. Tignan natin ito. Saan na ba yun? Dito po ako'y nagulat ako dito sa ito. Yesu Cristo raw. Yan na. Sahurin nyo. Ayan na. Nagsisisigaw. Naglulupasay. Nakita ho natin ang manifestation. Lahat pong yan, uniform silang lahat. Mga espiritista, nagtatrans din sila. Ang mga born again, nagtatrans din sila. Iisa ang larawan na nakikita natin. Ang mga Pentecostal, ganun din po nakikita natin. Ang mga Muslim, meron din silang ritual na
Spirit din, spiritism din. Ganun din ang manifestation. Ganun din ang nakikita natin. Uniform silang lahat. Walang pagkakaiba. Bakit? Kasi iisang espiritu yung umiikot sa kanila. Anong espiritu yan? E di espiritu ng kaaway ng Diyos. Kaya uniforme silang lahat na gumagawa. Pakinggan po ninyo. Ang sabi po sa Apokalipsis, sa huling araw, talagang sila'y magkakaisa at magsasama-sama. Iisang espiritu ang gagalaw sa kanila, kaya uniform po sila. 16 ng aklat ng Apokalipsis na ang bersikulo po ay 13 at 14. Pakinggan po ninyo ito. Ang sabi, ganito, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon. Kita ho ninyo, yung dragon dito, maliwanag, ito po ay si Satanas. May lumalabas sa bibig niya. At pagkatapos, yung lumalabas sa bibig niya, ibibigay niya ngayon do sa hayop na tinatawag nating Antichrist. Itong hayop na ito na tinatawag nating Antichrist, siya yung tinutukoy na na babaeng patutot sa 17 ng Apokalipsis. At itong hayop na ito na siyang patutot na babae o yung apostate church na tinatawag, siya rin yung tinutukoy sa Daniel 7:25 na isang sungay na maliit na may mata ng tao at may bibig ng tao na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Itong hayop na ito na siyang Antikristo, tumanggap ng bagay na lumalabas sa bibig ng dragon. Kaya ang sabi ng Biblia, nakita kong lumabas sa bibig ng dragon. Ibinigay ito sa hayop. Nung tinanggap ng hayop, yung lumalabas sa bibig ng dragon, lumabas din sa bibig din ng hayop. At sa bibig ng hayop, yung lumalabas sa bibig ng hayop na galing sa dragon, tinanggap naman ito ng mga bulaang propeta. Kita po ninyo? Na yung mga lumalabas sa bibig nila, yan yung mga aral, yan yung mga doktrina. Na yung lumalabas sa kanilang mga bibig na mga aral at doktrina ay tatlong espiritong karumal-dumal na gaya ng mga palaka. Ibig sabihin, yung espiritong galing sa demonyo, sa dragon, ay siyang espiritong tinanggap din ng hayop ng Antikristo, ay siya ring espiritu na tinanggap ng mga bulaang propeta, na yung mga bulaang propeta, kumakatawan ito sa mga apostate Protestant church. Ito'y mga iglesyang bulaan na lumalarawan sa mga protestante na nakikiisa sa espiritu ng hayop at sa espiritu ng dragon. Pakinggan ninyo, isang espiritu silang tatlo. Versikulo 14. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo. Okay, sapagkat espiritu ng demonyo, ang tinanggap nitong hayop at saka nitong mga bulaang propeta na galing sa dragon, anong ginagawa nila ngayon? Na nagsisigawa ng mga tanda. Ayan na. Na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kita ninyo. Kaya yung dragon, naglalabas po sa kanyang bibig ng mga aral ng demonyo. Tinanggap ito nung hayop. Nang tanggapin ng hayop yung aral na galing sa dragon na lumabas sa bibig ng dragon, tinanggap ito ng hayop. Yung aral na galing sa dragon na tinanggap ng hayop, yun ang lumalabas sa bibig naman ng hayop na tinanggap naman ng mga bulaang propeta na siyang kumakatawan naman sa mga bulaang relihiyon na kung tawagin ay mga apostate church. Kita ninyo? So maliwanag po, at ang isang pinagkaisahan ng mga bulaang propeta at ng hayop na itinuro ng dragon
walang iba kundi ang pangingilin ng araw ng linggo. Lahat po sila'y nagkaisa na. Kita ho ninyo? Sinira ng dyablo ang araw ng Sabat. No? Talagang pinabubura ni Satanas sa kaisipan ng tao yan. Para mabura ngayon sa kaisipan ng tao ang tunay na araw ng pangingilin na siyang araw ng Sabado, na tinatawag na araw ng Sabat, ginamit ngayon ng dragon itong hayop na siyang Antikristo. At ang ginawa ng dragon, binigyan ng kapangyarihan yung hayop na kanyang ginagamit. Itong hayop na ito po'y isang sistemang pangrelihiyon at pangpolitika. Nagsanib na relihiyon at politika magkasama sa sistema ng relihiyong lumitaw na ito, na sila'y kasangkapan pala ng kapangyarihan ng dragon na si Satanas. At itong hayop na ito, na siyang Antikristo, na tumanggap ng kapangyarihan at aral mula sa dragon, ay pinakinggan sila ng mga bulaang propeta. Kaya ang mga bulaang propeta, ang siyang kasangkapan ng hayop, at ang hayop kinakasangkapan naman ng dragon na si Satanas. At ang isa na itinuro ni Satanas doon sa hayop, walang iba kundi ang pagbabago. Babaguhin nila ang araw ng pangingilin. Yan ang araw ng Sabado, inilipat sa araw ng linggo. Sino gumanap niyan? Nakakalungkot. Nakakalungkot banggitin. Walang iba kundi ang Vatican na siyang tinatawag na Holy Roman Catholic Church. The Catholic Church noong 336 AD ay inilipat nila ang kasagraduan ng linggo mula sa araw ng Sabado. Kaya ang nagbago niyan ay ang Roman Catholic Church na inadapt naman ng mga bulaang protestante o yung tinatawag na mga bulaang propeta. Kaya makikita nyo yung espiritu nilang tatlo mula sa espiritu ng dragon at ng espiritu ng hayop na galing sa dragon at ang espiritu ng mga bulaang propeta na galing din sa hayop na nanggaling naman doon sa dragon ay iisa ang kanilang ritual na pagsamba. Linggo, iisa rin ang ritual ng kanilang speaking in tongue, wika na hindi naiintindihan. Iisa rin ang ritual ng pagtanggap nila ng espiritu, nabubuwal, nangingisay, nawawala sa sarili. Kita ho ninyo? Kaya sa Biblia, hindi ho kayo maliligaw kung susundan ninyo yung mga aral na itinuturo ho ng Biblia. Kaya mga kaibigan, sa ating mga taga-subaybay, lalo na po ang mga nanonood sa mga kaibigan nating mga protestante, ngayon po ang panahon na tayo ay gumising. Lumabas tayo sa sistemang yan. Hanapin natin ang tunay na bayan ng Diyos na sumusunod sa utos ng Diyos at nangingilin ng araw ng Sabado. Maraming salamat po at tayo ay dumating na sa oras ng ating pagtatapos. At nais ko pong batiin ang ating mga taga-subaybay. Ang sabi ni Denden Alak, magandang gabi, happy Sabat po sa inyo riyan. Mula ito sa Nueva Ecija. Paano bro? Hindi naman ma-interpret kung ano sinasabi kasi di naman maintindihan. Siya nga naman, hindi nga naman maintindihan bakit. Kung ano sinasabi, aba, walang ganun sa dictionary. Walang ganung lingwahe sa ibang bansa. Binabati po natin si Princess Asitura. Mula po ito sa Middle East. Happy Sabat. At saka si Leia Junghay Talorong. At gayon din si Betsy Jacob. Binabati ko si Lisa Esteban mula sa Tarlac, Pantog. Si Maririna from Japan, si Wilma Aban from Tarlac City, Bantog. Bioli Cabria from Huban, Sorsogon.
si Adia Almasco from Pasig City, at gayon din si Marites Hermosora from Japan, gayon din si Jerk Sumalinog from Cebu City, at saka si Princess Asitura, Denden Alap from Nueva Ecija, Willie Padriquela, Pinamalayan, Mindoro. Uy, naku, magandang gabi po sa inyo at happy Sabat sa inyo sa Pinamalayan is Mindoro. Binabati natin si Edmond Dialogan, binabati rin natin si Glendo Abaluhin from Cordon, Isabela. Binabati ko si Brother Boy Faina from Cavite, Tansa, Cavite. Magandang gabi po sa buong pamilya ng Faina. Gayun din si Regina Abrahano, si Amil Bacon, Sister Amil Bacon, at saka si Nelson Ganyola, Jesse Ramilo, at gayun din si Early Seven Strike Land. Kahit ang sabi ni Wilma Velasco Aban, Sister Wilma, kamusta na ha? Kahit paulit-ulit, brother, hanggat maintindihan ng mga Katoliko, maganda kasing manood at makinig sa mga aral. Siya nga naman, nawala. Oo. Nawala. So, tama si Sister Wilma, no? Kahit pag ulit-ulitin pa daw ang yung aral, binabati ko si Josie Santos, si Tito Emil, at saka si Ate Shirley from Sydney, Australia. Magandang gabi sa inyo riyan. Ang sabi po ni Jeffer, si Nelia, si Wilma Velasco Aban, kahit paulit-ulit, brother, hanggat maintindihan ng mga Katoliko, maganda kasing manood or makinig sa mga aral. Amen. At binabati ko rin po si Nelia Diaz from Olongapo City. At sabi naman ni Denden Alap uli, tama po, maraming salamat po sa magandang aral. Amen. Si Jeffer Lopez, binabati ko rin. At sabi ni Tito Magtagad, nagsasalita sila ng Obladi Oblada. Uy, kanta yun The Beatles Obladi Oblada, Brother Ray. Happy Sabat po sa inyo. Happy Sabat, Brother Tito Magtagad. Obladi Oblada. Alright. At si Lucia Bobiles, binabati natin si Rosa Ismali, at saka si sino ba to? Victor Nasis. Brother Victor, magandang gabi at happy Sabat sa iyo. Binabati ko rin po si Edong de la Cruz from Porac, Pampanga, si Michael Ereneo Labo from Lopez, Quezon, at saka si Lucia Bobiles. Happy Sabat po. At gayon din si Ricardo Lustre Sr. Oy, Adan Lustre, nakakarating ba ako bukas dyan? From Valenzuela City. Si Vince Ramos, binabati natin. Si Arnel Yam Castaneda from Angeles City. Binabati ko rin po si Boris Raima from Don Carlos, Bukidnon. Magandang gabi po sa mga taga Bukidnon. At gayon din si Sister Joy and Brother Hero. At gayon din si Auntie Amy, Sister Irene. Binabati natin. Si Ana Lisa Ortega, Sister Ana, nandito sa akin ngayong gabi si At saka from Qatar, hindi natin nalilimutan ito. Akala ko nalimutan na tayo Si James Santiago, kamusta ka na, Sister James? Gayun din si Brother Jojo Bacon, Brother Jojo and the whole family of Bacon family, binabati natin. Claire Gatpandan from Antipolo. Claire, magaling-galing na ako. Si Evelyn Garcia from Caloocan, Edmond Dialogan, si Abin Gagatam, at saka si Brother Jordan Roldan from Hong Kong, Rosendo Sapanta from Talisay Negros Occidental, Chris Marticio, si Henry Mahadillas, si Aham de Leon, Jeffrey Reyes from Valenzuela, Victor Nasis from Nueva Ecija, gayon din si Mindanao Mayong, si Jerilyn Untog, okay? Si Rodolfo Wong, magandang gabi Rodolfo Wong, si Betsy Jacobs, si Leia Talorong,
Kim Lustre, Kim, at saka si Rosa Ismali at Marilyn Flores. Magandang gabi po sa inyo, sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo at saka si Victor Nasis, binabati natin, taga Nueva Ecija, no? Ang mga Nasis ay mga taga Nueva Ecija. Pero ako po'y nagpapasalamat sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, lalo na po sa ating mga kaibigang mga Romano Katoliko, at galing din tayo dyan sa pagiging Roman Catholic, ano ho? At tayo'y sumali dati, nung active tayo sa Roman Catholic ay sumali po tayo sa charismatic movement. Meron din pong lay hands, pagpapatong ng kamay. Meron ding speaking in tongue na hindi rin maintindihan. Meron din pong hinihimatay, nangingisay din. At hindi nagtagal, sumama po tayo rito sa tinatawag na born-again Christian noong panahon ng early 70s. Ganun din po, walang pagkakaiba sa charismatic at saka sa katoliko. Meron ding lay hands, inihimatay, nag-i-speaking in tongue, linggo rin ang pangilin. Wala rin pagkakaiba. Ano ho? Pagkatapos, ang pagkakaiba lang nga sa saksi ni Jehovah na pinuntahan ko ay wala silang lay hands, pero linggo rin sila. Ano ho? At mula naman kay Rodel Dumaging, watching from Nabotas. Magandang gabi sa iyo, kapatid na Rodel. God bless po. At saka si Nelson Ganyola. At pagkatapos naman yan ay yun po, ano, mga naging karanasan po natin at napag-aralan po natin at natanto po natin sa pag-aaral po sa Biblia na yung speaking itang, ito po'y kaloob ng Banal na Espiritu Santo na ito'y sa pamamagitan po ng pagsasalita natin ng iba't ibang wika ng mga lingwahe ng mga tao. So yun po, mga gili po naming mga taga-subaybay. Yun po, wag ho kayong magpapaniwala dyan sa speaking in tongue na hindi maintindihan. Maski yung sinasalita nila, pag tinanong mo sila, naintindihan mo ba? Pag sabi nila, hindi namin naintindihan. Ay, lumayo-layo na ho kayo, baka kayo tamaan. Baka sa inyo naman sumanib. Yung iba naman, para wang mapahiya, tatanungin mo, ano ba yung sinalita mo? German. Bakit ka nagsalita ng German? Sa Pilipinas ka, puro Pilipino tayo nag-uusap. Bakit ka nag-German? Wala naman tayong kasamang German dito. Minsan natatawa ako, nag-uusap ano. Speaking it, ang ingay, charismatic di puro tambol. Pagkatapos magsalita, tinanong, ano po yung sinalita ninyo? Italiano ho sinalita. Meron po ba tayong kasamang Italiano? Wala naman tayong Italiano, puro tayo Pilipino. Ano mo sinalita nyo sa Italiano? Hindi ko ho alam Pero Italiano sinalita ko. Paano mo nalamang Italiano? May hindi mo naintindihan yung sinalita mo. O niloloko nyo lang sarili ninyo. O niloloko lang kayo ng espiritong galing sa demonyo. Pinapaniwala kayo Italiano yung sinalita ninyo. Pero mismo yung sinalita nyong Italiano, hindi mo rin maintindihan. Bakit mo nalamang Italiano yung sinalita mo? Gayong hindi mo rin pala naintindihan. Hindi po ba? Mag-isip-isip na ho tayo niyan, mga gili po namin mga kaibigan. Nadadaya na ho tayo. Kaya ang sabi sa unang 1:4:1, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi alamin nyo muna kung ito'y sa Diyos. So yun po, mga gili po namin mga taga-subaybay, maraming salamat po. Bumabati ako sa inyo ng Happy Sabbath. Bago po tayo maghiwa-hiwalay ay nais ko munang tayo po ay manalangin at tayo po ilalapit muna sa ating Panginoon bago po tayo maghiwa-hiwalay. Tayo po ay sandali lamang po at tayo po ay okay, tayo po ay manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat na ang tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig, O Diyos. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Maraming salamat sa inyo pong mga kaloob sa amin. Lalo na po ang buhay at kalakasan. Matapos po ang marami naming naging gampaning gawain sa loob ng 1 linggo, narito po ang inyong mga anak ay dumating po sa araw ng kapahingahan na iyong itinakda. Salamat po ng marami. Nawa o Diyos, tulungan niyo po kaming manangan sa inyong mga aral. Huwag kaming madaya. Ano bang ibang uri ng Espiritu? Bakos manghawa kami sa iyong mga aral. Patnubayan po kami ng tunay na Espiritu Santo na iyong pinangako. Dagdagan mo po pananampalataya sa tuwing na, O Diyos, upang kami huwag mahatak at magmadaya ng aming kaaway. Sa mga oras na ito, kaming lahat, Panginoon, ay naninikluhod sa inyo. Idinudulog namin sa inyo ang aming mga kahilingan habang kami nasa ibabaw ng lupa. Dinadalangin namin, Panginoon, anuman ang mga suliranin, anuman ang mga pagsubok na aming nararanasan. Tulungan niyo po kami makaahon, mapanagumpayan at malampasan po namin. Dinadalangin namin, O Diyos, ang inyong mga anak, lalo na po ang mga pangalang ito na aming babanggitin ay nilalapit namin sa inyo. Dalangin po namin, Mama, na meron pong karamdaman. Nawa sa kanyang pagpapacheck up ay maging negative. Walang karamdaman sa kanyang pagpapacheck up. Naway, ibuin ninyo ng inyong mapagpalang kami. Bigyan niyo pa ho ng kalusugan si Mama. Dinadalangin din po namin si Brother Nelson Ganya, ang kanyang kalusugan. Panginoon, dalangin po namin sa Pilipinas ang inyong anak na ito. Pagkaloob po Panginoon ang kanyang paggaling at kalakasan upang siya po'y patuloy na makapag-ibig sa inyo. Dalangin namin Sister Joy, Brother Hero, Auntie Amy, karamdaman. O hindi po, Brother Irene, natalangin namin ang inyong. Kaya hindi si Ronald, dalangin din namin si Ronald na Panginoon sa kanyang karamdaman. Dalangin po namin ang kanyang paggaling na may mauwi sa wala ng karamdaman. Inanay Lote, dalangin din namin ang kanyang kagaling. Kaya ni Sister Ninita Pilasco na ngayon po nangihina dahil sa kanyang karamdaman. Dalangin namin ang kanyang kalusugan. Ama namin, marami kaming kahilingan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makaahon, lalo na po sa aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Huwag niyo po kami pagtulungan. Sa aming pansamantalang paghihiwalay sa oras na pinadalangin namin, Panginoon, ang bawat isa. Ingatan po kami ng iyong mga anghel. Hanggang sa kinabukasan, patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Gabayan po kaming patuloy ng inyong Santong Espiritu upang kami paalalahanan. Pagpalain ang bawat sambahayan na aming kinakatawanan, palain dinawa ang programang ito at magpatuloy. Maraming kaluluwa ang mailapit sa inyong banal na paanan. Sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas, ito pong aming samot na langit. Amen. Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyo, mga gili po naming mga taga-subaybay. Happy Sabat po sa inyong lahat. Ingat po tayo sa tuwi-tuwi na pagpalain kayo ng Panginoon muli. Ako po'y magbabalik sa linggo sa ating tanging paksa, Islam, Religion, and Christianity. At tatalakayin po natin yan sa darating po ng linggo. Same time, 6:30 po ng gabi. Salamat po, magkita-kita muli tayo sa darating na linggo, loobin ng Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Ito po ang aking dalangin. Salamat po. Good night and thank you. Bye-bye.